At isa pa mga kaibigan itong gusto ng Diyos kung bakit gusto ng Diyos na paalisin ang mga Israelita sa bansang Egypto dahil gusto niya na sambahin siya, para makasamba ang mga Israelita sa kanya. Imagine po mga kaibigan, gustong-gusto ng Diyos na sambahin siya kasi ayon dito, sabi dito, ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos sa mga Hebreo, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Para makasamba sa akin. So, ibig sabihin, gustong-gusto ng Diyos na sambahin siya ng mga Israelita. Yung mga taong kanya, yung mga taong sumampalataya sa Diyos or yung mga taong pinili ng Diyos or kanyang hinirang or kanyang mga mamamayan. Parang tayo din mga kaibigan, as a Christian. Ganun din po ang gusto ng Diyos. Kaya tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, di ba? Sumasamba tayo. Sa bagay, sa ibang relihiyon, meron din ganun eh. Pero, hindi ko lang alam kung parihas ang pag-worship. Actually, naalala ko na nakapasok ako sa ibang relihiyon. Hindi Christian, kundi parang sa Buddhist style po mga kaibigan. So, yun, good din kasi part of my lesson or lesson learned nga, di ba? Kasi experience eh. Ko na iba ang worship ng Christian sa ibang relihiyon po. So, sa ibang relihiyon, meron din po silang yung siguro Diyos nila, pero ang nakita ko kasi doon, meron din silang larawan sa harapan eh. May larawan sila, ngunit ang larawan ng nasa harapan nila ay tao yun mga kaibigan na bali founder ng relihiyon na yun or sekta na yun. At yun po ang siguro, hindi ko lang alam kung tinawag nila yun kasi hindi ko naman alam ang kanilang lingwahe. Pero yun daw ang ang pinaka higher. Sa atin naman kasi, ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, kung malalaman natin ay wala namang larawan, di ba? Dahil gusto lang niya talagang sambahin siya. At ang Diyos ay nagsasalita sa iba-ibang mga simbolo. Gumagamit siya ng apoy, ulap, lapaap, no? Yan po yung mga So, hindi po tayo sa images. Dahil yan po ang pinakaayaw ng Diyos. Ayaw niya yung merong Diyos-Diyosan. Kaya alamin natin mga kaibigan ang ating Diyos. Alamin natin, yan lang po ang masasabi ko talaga. Para kung mag-pray tayo, alam natin kung anong dapat natin gawin. Hindi yung kagayang dati ako, pag nagpe-pray ako, nung hindi ko pa alam ang Diyos na nandito sa Bible, pag nagpe-pray po ako, tinitigan ko po yung larawan na nasa harapan ko, yung larawan ng cross na merong katawan or images ni Jesus Christ, nasabi yung si Jesus Christ, pero hindi pala yun mga kaibigan. Yun po, minsan tinitingnan ko, nagdadasal ako. At iba-ibang mga ribulto. Pag yun bang nagdadasal ako sa harapan nila, syempre pangalan nila ang tinatawag ko. Isa din po yan, hindi po yan kalugod-lugod sa ating Diyos dahil may proper name po ang Diyos mga kaibigan. Pag nag-pray po tayo at gumagamit po tayo or ng ibang pangalan at tumatawag tayo ng ibang pangalan, ibig sabihin, sumasamba po tayo ng Diyos-Diyosan, mga kaibigan. Ito po ay totoo po ito mga kaibigan. Dahil ayaw ng Diyos na sumamba tayo ng Diyos-Diyosan. Gusto niya, siya lang.
Siya lang mga kaibigan, kaya nga gusto ng Diyos. Ito halimbawa ito, itong mga Israelita, Ito yung halimbawa sa atin. Kaya gusto ng Diyos na umalis na ang mga Israelita sa bansang Egypto para sambahin siya. Isa lang ang Diyos mga kaibigan, siya lang. Hanggang ngayon dahil hindi po namamatay ang Diyos. God is spirit. Spirit, hindi po namamatay ang espiritu. Alamin po natin ang tungkol sa espiritu mga kaibigan, hindi po namamatay. Ang kaluluwa lang po ang may kamatayan. Kaluluwa natin mamamatay. Pero ang ating espiritu, babalik po kung saan po nanggaling. Ang ating kaluluwa ay mamamatay. Kung tayo ay gumawa ng masama, mamamatay, pupunta sa impyerno. At kung nasa Diyos tayo, doon mapupunta sa langit. Yun po yun, sa naunawaan ko po. Kaya ang kaluluwa ay may kamatayan. Yan po ang naunawaan ko po. Mababasa din po natin, nababasa ko yan na sinabi, mas kakatakutan natin ano ba yan, mas kakatakutan natin yung pwede niyang patayin ang katawan at kaluluwa. May ganun. So, hindi yung espiritu, di ba? Dahil ang Diyos lang pwedeng mag-ano nun. Ang Diyos lang pwedeng pumatay sa kaluluwa. Ang katawan, pwedeng patayin ng tao, ng kaaway niya, pero hindi pwedeng patayin ng tao ang kaluluwa or yung kaaway ng Diyos. Ang Diyos lang po. Yan po yung naunawaan ko sa talata na yun na dapat mas kakatakutan natin ang Diyos na pwede niyang patayin ang katawan at kaluluwa. 'Di ba? So ngayon, dito na naman ako sa tungkol po sa bukol. Exodus chapter 9 verse 8 to 12. Ang sabi dito, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kumuha kayo ng ilang dakot ng abo sa pugon at isasaboy ito ni Moises sa hangin sa harap ng Paraon. Kakalat ang mga abo sa buong Egypto at dahil dito tutubuan ng mga bukol ang katawan ng mga ito at mga hayop. Kaya kumuha ng abo sa pugon sila Moises at Aaron at tumayo sa harap ng Paraon. Isinaboy ito ni Moises sa hangin at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. Kahit na ang mga salabangkero ay hindi makaharap kay Moises dahil tinubuan din sila ng mga bukol katulad ng lahat ng Egyptyo. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. So yan po mga kaibigan, may naalala lang ako dito tungkol po sa abo. 'Di ba mga kaibigan, pag tayo may namatayan tayo at inilibing ito, kung naranasan niyo po ito mga kaibigan, pag sa libingan, pag nailibing na yung patay, pag uwi na tayo, 'di ba, mag-aano ng usok. Doon sa usok na yun ay doon tayo hahakbang para pauwi, no? And then, naranasan ko rin pagkatapos nun, galing sa namatayan, inilibing, pag uwi sa bahay, parang inanuan kami ng abo. No, yun yung mga tradisyon noong unang panahon. Naalala ko tuloy itong abo dito. Kaya may mga ibig sabihin din itong abo mga kaibigan. Bakit abo ang ginamit dito? Para magkaroon ng mga bukol ang mga tao at mga hayop.
abo ang ginamit, no? And then hindi pa rin nakinig ang Paraon, hindi pa rin siya nakinig at, nagpadala na naman ng ulan ang Panginoon, ulan ng yelo. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon ka ng maaga bukas at puntahan mo ang Paraon at sabihin sa kanya, ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin, dahil kung hindi, magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo, sa mga opisyal at mga mamamayan mo, para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. Kahit noon pa, kaya na kitang patayin, pati na ang mga mamamayan mo sa pamagitan ng karamdaman, at wala na sana kayo ngayon. Pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo." O ito mga kaibigan, no? Ito yung sinabi ko mga kaibigan na hindi lang sa Israelita or Egypto makilala ang Diyos, kundi sa buong mundo. Kaya ito po yung purpose niya kung bakit pinatigas niya si Aaron. Na, yun po ang sinabi niya na para makilala ang pangalan ng Diyos mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, maging aware po tayo sa pagbanggit ng mga pangalan. Pag nagdasal tayo, baka nagdasal ka tapos hindi Diyos ang tinatawag mo. Baka yung mga pangalan ng mga ribolto na kahit na hindi sa hindi sa Christian or iba-ibang churches ba na mayroong mga ribolto at may mga pangalan, tapos yun ang tinatawag mo. Hindi yun pangalan ng Diyos, mga kaibigan. At ang Diyos ay nagpakilala siya dito sa istorya ni Moises, nagpakilala siya kung sino siya. Kaya nga sinabi niya na dapat, sabi niya, ulitin ko po ang pagbasa, Exodus chapter 9, verse 15, verse 14. Sabi ito sa verse 14 hanggang 16. Sabi dito, dahil kung hindi magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo, sa mga opisyal at mga mamamayan mo, para malaman mo na wala akong katulad. Yan po ang sabi niya. Sinabi niya, ang Diyos po mismo ang nagsabi niyan mga kaibigan. Kung naniwala ka po na ang Diyos mo ay si Abraham, kung naniwala ka na ang Diyos mo ay Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ito po yung Diyos nila. Ito po yung Diyos nila na nagsabi, para malaman mo na wala akong katulad. So wala talaga siyang katulad. Nag-iisang Diyos lang siya mga kaibigan. Nag-iisang Diyos lang siya, na wala akong katulad sa buong mundo. Buong mundo po ang sinabi mga kaibigan. At sabi dito sa verse 15, kahit noon pa, kaya na kitang patayin, pati na ang mga mamamayan mo sa pamagitan ng karamdaman. Ito po yung sinabi niya kay Paraon, na yun nga, kahit noon pa kaya na kitang patayin pero hindi yun ang dapat mangyari din, kasi kung papatayin niya ay parang matatapos na yung istorya, ng plano ng Diyos. Kaya matalino talaga ang Diyos ba? Napakapangyarihan talaga siya. Wala talaga siyang kasing tulad sa kanya, Na gaya ng sabi niya na malalaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. Sa pamagitan ng mga ginagawa niya. Imagine, pinatigas niya ang puso ng Paraon. Kung sa akin, bakit papatigasin pa niya ang puso ng Paraon? Di ba? Kay buti naman ng Diyos. Para sa akin po yun, Ang buti naman ng Diyos. Bakit ginawa niyang masama si Paraon? Dahil may purpose kung bakit pinatigas niya ang puso. Para makilala ng buong mundo na wala siyang katulad, at makilala ang kanyang kapangyarihan, makilala ang kanyang pangalan,
sa buong mundo, mga kaibigan. Kaya amazing po, 'di ba? Sa dami po ng relihiyon, mga kaibigan, about 7 relihiyon. And then sa Christian, maraming mga sekta. Mga iba-ibang Christian nga, pero iba-iba yung mga sect, no? Iba-iba yung mga turo nila. Relihiyon, Buddhist, Islam, yan po, mga relihiyon po yan. Yan po ang religion. Christian, sa pagkakaalam ko, seven kind of religion, kung hindi po ako nagkakamali. And then sa Christian, marami pong mga sangay-sangay, no? So, sekta. Kaya, nakaka-amaze po ang Diyos. Sana po, mga kaibigan, ay malaman nyo na mayroong iisang Diyos lang po. So, ipagpatuloy ko po ang pagbasa, pero nagyayabang ka pa rin sa mamamayan ko at hindi mo pa rin sila pinayagang umalis. Kaya bukas sa ganito ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato at ang lakas ng pagbagsak nito'y hindi pa naranasan ng Egypto mula nang maging bansa ito. Kaya iutos mo ngayon na isilong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid dahil ang sinumang nasa labas, tao man o hayop ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato. Natakot ang ibang mga opisyal ng paraon sa sinabi ng Panginoon, kaya nagmadali silang isilong ang mga alipin at mga hayop nila, pero may ilan na binawaliwala ang babala ng Panginoon. Pinabayaan lang nila ang mga hayop at alipin nila sa labas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang baston mo sa langit para umulan ng mga yelong parang bato sa buong Egypto, sa mga tao, mga hayop at sa lahat ng pananim. Kaya itinaas niya ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng kulog, mga yelo na parang bato at kidlat. Ang mga yelong pinaulan ng Panginoon sa lupain ng Egypto ang pinakamatindi mula nang maging bansa ang Egypto. Habang umuulan, patuloy naman ang pagkidlat. Namatay lahat ang hayop at mga tao na naiwan sa labas, at pati na ang mga halaman at punong kahoy. Tanging sa Diyosen lang hindi umulan ng yelo kung saan nakatira ang mga Israelita. Imagine, mga kaibigan. Kaya ang Diyosen lang kung saan po nakatira ang mga hinirang ng Diyos. Itong Israelita po, mga mamamayan ng Diyos, mga pinili po niya. Hindi po naapektuhan sa pinadala ng ulan na yelo. Kaya amazing po, mga kaibigan, di ba? Isipin natin, bansang Egypto, nandoon ang Diyosen, kung saan man yung party na yon. Pero hindi umulan, hindi naulanan yun. Nag-gets niyo po ba, mga kaibigan? Buong bansa ng Egypto, nandoon sa loob ang Diyosen. Pero ang Diyosen lang po, kung saan nakatira ang mga Israelita, yun lang ang hindi naulanan, hindi naapektuhan. Kaya ang milagro ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan para sa akin po, mga kaibigan, ay sobrang nakakamangha. Kaya yan po ang Diyos natin, mga kaibigan. Kung naniniwala po kayo na ang Diyos nyo ay mula kay Abraham, Isaac, and Jacob, yan po ang Diyos natin, makapangyarihan po sa lahat, na kahit ngayon ay kayang-kaya pa rin niyang gawin. Kung naniniwala po kayo sa Diyos, or kung naniniwala po kayo sa sarili ninyong kakayahan, nasa sa inyo po yan. Pero para sa akin po, ito po yung Diyos ko. Siya po lahat, all in all, ang nagbibigay sa akin kahit na ginagawa ko sa Kanya pa rin. Sa Kanya yung lakas ko, kaya ako nagawa, at kung anong meron ako, siya ang nagbigay yun. Kaya amazing po talaga. I really praise God
Kahit nung una ko palang nalaman nung wala pa talaga akong alam sa Bible nasabi ko talaga sa sarili ko na, hala, ang lahat pala ng meron ang tao sa Diyos pala nanggaling. Yan po yung naunawaan ko po mga kaibigan, Kaya na naano ko talaga ang Diyos, talagang napupuri ko po talaga siya. Dahil noong hindi ko kilala ang Diyos, akala ko nung nagtatrabaho ako, nabulol ako. Nung nagtatrabaho ako, dahil nga siyempre kung nagtatrabaho tayo, nakatayo tayo, meron tayong lakas nun sa sarili natin, ginagamit natin ang lakas na yun sa magtrabaho, hindi ko alam na ang Diyos din pala yun ang nagbigay sa atin ng lakas. Hindi ko kasi, para sa akin po yun mga kaibigan, na hindi ko talaga napupuri ang Diyos noon. Hanggang sa nung nakilala ko na lang siya, nung nakaranas na ako ng pagod, hapong-hapo, nalaman ko na lang na ang Diyos pala talaga ang nagbigay sa akin ng lakas. Kaya yung hapong-hapo ako, yung kapaguran ko, dahil hindi ko siya nakilala. Nung nakilala ko siya, dahan-dahan na pong nawala na po yung hapong-hapo ako, laging stress, laging galit. Pero nakilala ko ang Diyos, dahan-dahan po yung nawala mga kaibigan. Kaya masabi ko na wala pong magic sa ating buhay. Pag bumalik loob tayo sa Diyos, hindi po magic ang pagbabago natin. Dahan-dahan po yan, mula po tayo sa sanggol. Ang ating espiritu kailangan maborn again talaga ang espiritu natin. Dahan-dahan po yan mga kaibigan, mararanasan natin mismo sa ating buhay at malalaman natin ang purpose natin dito sa mundong ito. Nakagaya po dito sa mga nangyari sa Israel. Kaya mga kaibigan, ang mapapayo ko lang talaga, palagi ko pong ipaalala sa inyo na magbasa po tayo sa salita ng Diyos para makilala po natin ang ating Diyos mga kaibigan. Hindi lang yung nagpe-pray tayo, tinawag natin siya pero hindi natin siya kilala. Kasi wala tayong alam sa unang-una pa lang unang-unang paggawa pa lang ng Diyos dito sa mundong ito, kung bakit nandito tayo ngayon. Wala tayong alam sa background, kaya kailangan natin saliksikin. Umpisahan natin dito sa Old Testament mga kaibigan para doon sa New Testament malalaman natin ang tungkol kay Jesus Christ, kung bakit may kaugnayan siya sa Diyos ng Old Testament. Bakit hindi siya magkalayo, na isa ito sa mga pinag-aawayan, yung tungkol kay Jesus Christ. Isa ito sa pinag-aawayan ngayon kung bakit nagkaroon ng maraming sekta ang Christian po. Dahil may totoong antichrist. Pero bago po tayo dyan sa mga talata about Jesus Christ, nabasa ko naman din yung New Testament. Dito muna tayo sa Old Testament para malalaman talaga natin ang totoo mga kaibigan. Kaya amazing po para sa akin po ang Diyos. At ipagpatuloy ko po ang pagbasa mga kaibigan. Sabi dito sa Exodus chapter 9 verse 26, tanging sa Diyosen lang hindi umulan ng yelo kung saan nakatira ang mga Israelita. Ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron, sinabi niya sa kanila, sa pagkakataong ito, inaamin ko na nagkasala ako. Tama ang Panginoon at ako at ang mamamayan ko ang mali. Pakiusapan ninyo ang Panginoon na itigil na niya ang matinding kulog na ito at ang pag-ulan ng yelo. Paalisin ko na kayo, hindi na kayo dapat pang manatili rito. Sumagot si Moises, kapag nakalabas na ako ng lungsod, itataas ko ang aking kamay sa Panginoon para manalangin at titigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo.
para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Take note po mga kaibigan, stop muna ako dito sa verse 29. Exodus chapter 9 verse 29 po mga kaibigan, sinabi dito, kapag nakalabas na ako sa lungsod, itataas ko ang aking kamay. So ganun po ang klase ng panalangin ni Moises po, no? Sa panalangin po natin, marami pong may kinds, may iba-ibang paraan po. Merong left lift up the hands, yung itataas ang kamay, merong nagganon, di ba? Yung sa iba-ibang klase or ganon. Si Moises ganon nga ang ginawa niya. Sabi niya dito sa 29 ng chapter 9 of Exodus, sumagot si Moises, kapag nakalabas na ako sa lungsod, itataas ko ang aking kamay sa Panginoon. At itataas ko ang aking kamay sa Panginoon para manalangin at ititigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Take note po mga kaibigan, ang sabi ni Moises, para malalaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Pag-aari. Lahat ng nandito sa mundo, pag-aari ng Panginoong Diyos natin. Pag-aari niya mga kaibigan, kaya wala pong imposible. Kung tayo po ay manalangin at humingi sa Kanya, ibibigay niya dahil sa Kanya lahat Nandito sinabi ni Moises na at titigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Para malaman natin na pag-aari ng Panginoon ang mundo. So take note po mga kaibigan, pag-aari. Huwag po tayong magdududa mga kaibigan. Totoo po na ang pag-aari ng mundong ito ay ang Diyos po, ang Diyos Panginoon. Tayo ay pag-aari din niya. Lahat ng nandito sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Pero alam kong ikaw at ang mga opisyal mo ay hindi pa rin natatakot sa Panginoong Diyos. Hindi pa rin natatakot sa Panginoong Diyos. Kayo po mga kaibigan, tayo po ba ay natatakot sa Panginoon? Kung natatakot tayo, dapat hindi tayo kagaya ni Faraon na laging nag-disobey, na hindi niya sinusunod ang Diyos. Sinabihan na siya na paalisin ang mga Israelita sa bansang Egypto, tulutan na niya. Pero hindi po niya sinusunod. Lagi po siya nag-disobey. Tayo mga kaibigan, parao din po ba ang pag-uugali natin? Lagi ba nating dinidisobey ang kagustuhan ng Diyos na huwag mong gawin yan at ito ang gawin mo? Yan po ang ating dapat examinin sa buhay natin mga kaibigan. Ngayon, sinabi dito na sa verse 31 ng chapter 9, nasira ang mga pananim na flax at sibada dahil aanihin na noon ang sibada at namumulaklak na ang flax. Pero hindi nasira ang mga trego dahil hindi pa aanihin ang mga ito. Umalis si Moises sa harapan ng paraon at lumabas ng lungsod. Itinaas niya ang kanyang kamay sa Panginoon para manalangin at huminto ang kulog, ang pag-ulan ng yelong parang bato at ang ulan. Pagkakita ng paraon na huminto na ang ulan, ang yelo at ang kulog, muli siyang nagkasala. Nagmatigas siya at ang mga opisyal niya. Sa pamagitan niya, hindi niya pinaalis ang mga Israelita gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. So dito po nagtatapos ang kabanatang siyam na kabanata or Exodus chapter 9. So marami tayong natutunan po mga kaibigan, di ba? Na ang Diyos po ay nag-iisang Diyos lang po at siya po ang nagmamay-ari ng mundo. Atin pong alalahanin yan mga kaibigan, na dito sa mundong ito, lahat ay belongs to God. We are all belongs to God mga kaibigan.
Yun nga lang kung magpapasakop ka sa kanya, sumunod tayo, sumunod ka. Pero kung ayaw mo, kagaya kay Paraon ay lagi kang magdi-disobey.